my first ever podcast in nature. Okay, this is our nature podcast. Nature podcast. Nature's podcast. Nature's podcast. Ready na guys. Anong episode na tayo? Roller na yan. 9? Episode 9 na ba? Ano ba ito? 9 na guys! Episode 9 guys of Nature's Podcast. Di ko nahabahan yung introduction. And yun. We are back again for the last 2 weeks na ba? 2 weeks na no? 2 weeks Ha? 3 weeks na nga ito eh. Ha? Hindi. Ay, 3. Hindi, 2 weeks pa lang. Yun guys. At pasensya nyo na kung medyo malabo yung tubig sa likod namin kasi nakakaulan lang kagahapon. Kagabi pala. Ayan yun guys, no, balik tayo. Ikaw muna, Mac. Bigyan mo naman kayo sa dulo. Kamusta yung araw? Ganun pa rin. Maganda yung basta maganda. Okay lang. Okay lang. Laging goods lang. Ikaw lo. Bigyan mo magandang introduction sa sarili mo. Ganun pa din. Tang ina ang puta. Ayusin mo. Ito, maayos. Hindi pagod. Hindi pagod. Yeah. Pero nakapagod pa punta dito eh. Pero nakapagod talaga. Ikaw, Bol. Anong Status ko sa buhay. Hindi na, status na naman, no? May ganapan lang. Kaganapan. Challenging eh kasi exam namin eh. Patak yun. Nga pala, no? Yun pala, kamusta pala exam? Kamusta pala yung exam? Madali lang naman nakapag-review eh. Yun pala, no? Pero nakita ko gabi, parang nag-ML ka pa eh, bago ka mag-exam Siyempre. eh. Ano yun? ML muna, pa-foundation, sabay madaling araw, exam. Review. Kailangan pala masaya ka, no? Bago ka nag-exam, no? Kasi pag iniisip mo yung exam mo, malulungkot ka eh. Kailangan mo muna i-fresh yung utak mo. Oo. Pabago ma-drain. Oh, yan talaga. Pero goods naman pagkatapos yan kasi banding naman pagkatapos eh. Kaya yun. Yun lang siguro yung sasabihin namin. Okay na. Joke lang. And guys, medyo guys, nakita niyo yung background namin kasi ewan ko may nag-ukay dun sa dulo. And basta yun na yun. Malabo yung tubig. Malabo yung tubig pero Meron yun, nagpapaning. ha? Nagpapaning. Gapaning may nag-ukay pala ng ganito. At saka ito yung dito kami nag-podcast ng episode 3. Kadugtong siya ng nandun sa dulo. Pero doon pa yun sa dulo mas nauna lang kami dito. Kaya yun guys. And simulan namin yung mga topic na medyo marami to eh. Pero okay lang yun. Basta yun na yun. Kasi wala naman may pakialam sa buhay namin kung papag-usapan namin buhay namin eh. Oo. Yan. Basta manood lang kayo, may matututunan kayo sa aming katarantaduhan. Na may konting knowledge. Uy, gago na punit. Parang Bible verse na yun, pero. Ha? Bible verse ang muta. Okay, Mac muna. Ha? Bible verse. So, Mac, kung baka, pangit yung simula ako eh. Ang bilis kasi na Kung baka piliin ka, anong superpowers yung gusto mo? Yun. Paging simple lang. Simple lang. Hindi, seryoso, sa palagay mo, Siguro, smartest guy on earth. Ha? Smartest guy. Smartest guy. Paano pwede, kasi all around, pag sana eh. Ang laki ng advantage nun eh. Oo. Parang ka talaga sa lahat eh, no? Advance ka sa lahat eh. Kasi, kunyari, sabi mong invisible, putik yan, parang hindi naman totoo. Hindi makatotohanan pag invisible. Pero, pwede naman. Pwede sa mga next na itatanong natin. Sa Elo, Super strength. Ano yun? Super strength. Bakit? Para mabubuhat ko yung mga bato. Abo. Tangina po ta. Yun? Oo. Bakit? Anong gagawin sa mga bato? Para makatulong sa sa mga kapwa natin, makatulong sa community, di ba? Pwede, no? May tumatawid na lola, di ba? Buhatin mo si lola din kasama. Pwede. Di ba? Itcha mo na lang pa kabilang lane eh, no? Yan ang yan.
Gago mo tayo. Oh, sa ano? Ang gusto kong superpowers ano eh. Yung ano, speed ba yan? Speed. Speed? Hindi, mabilis ka kumilos. Ay, oh, pwede. Pwede. Parang, Bakit? gusto kong maging multitasking eh. Kayang gawin, kaya mo pagsabay-sabayin yung mga gagawin mo. Kung sa speed, edi isa lang yun magagawa mo. Pwedeng kunyari, pwede kang maging dalawa, ganun. Pwedeng ganun. Hindi ah. Kasi pag speed, matatapos mo siya na mabilis, pero hindi multitasking, ganun. Ano? Oo, pag nagawa mo na kasi, di ba, mabilis ka gumalaw. Sa bagay, Tapos ng isa mong ginagawa, yung isa, di ba? Ah. Parang lumalabas ng multitasking din. Literal na time management eh. Oo. Bigla time management na puta. Mabilis lang matapos. Sa akin, wala akong naisip dito eh. Speed din. Speed yan puta. Bilis mag-bake. Mabilis mag-bake. Hindi, Tangina, di ko naisip. Gago. Ano kaya? Magandang powers. Apoy. Oo, Apoy ang tubig, puta. hangin, Hindi, gago. elements. Hindi, gusto ko makatulong sa kapwa. Ihita. Kahit doon. Hindi, gusto ko rin maging yung smart guy kasi ayun, kung makatotohanan yun talaga eh. Yun may advantage ka eh. Kasi alam mo lahat, hindi mo na kailangan mag-aaral kung smart. Ha? Stick man mo tayo, hindi ah. Ayan guys, yan. Mabilis lang tayo. And next topic is, topic. Puta, ina kasi yung puta. Ang pangit. Sa'yo muna, Paul. Bakit sa balagay mo, bakit nagiging mental poor yung mga Pilipino? Mahirap. Oo, mental poor. Yung mga Pilipino kasi ano eh. Sakto. Ano to? Parang mabilis makontento yung mga Pilipino kung anong tinatamasa nila ngayon. Kahit basta ang gusto lang ng mga Pilipino, may makain sila eh. Yung simpleng buhay lang. Ah. Yung tingin ko sana nakikita kong factor kung bakit mabilis umihirap. May mga Pilipinong naghihirap. Dahil siguro sa maagang pag-aasawa. Ganyan. Yung hindi pa ready yung buhay nila, tapos nagmamag-aasawa na sila agad, tapos nag-aanak. Kumbaga, nagiging mapusok muna bago sila nag-iisip. Ngayon, Parang nasa huling regret. Ganun. kasi kung iisipin mo, kung di na nga sapat yung kinikita mo, sabay magdadagdag ka pa. Parang magbibuild ka agad ng pamilya mo. Sa palagay mo, ba't may mga ganun? Parang, kunyari, hindi pa nga ayos yung buhay mo, tapos gusto mo na lang kaagad gumawa ng tao. Kunyari, gagawa kayo ng baby, tapos ayun na lang, ililipat mo lang sa kanya responsibilidad mo, ganun. Bakit? Parang Sa palagay ko, bakit ganun? kasi sa palagay mo, bakit ganun? Kasi yung masyadong mapusok yung mga mga kabataan ngayon. Kasi, di ba kabataan nga, sabi ni Rizal, kabataan ng pag-asa ng bayan. Oo. Kung pakirali mo yung pagiging mapusok, doon talaga abot yung buhay, yung pag-aasawa ng maaga. Kasi feel mo kasi na parang ayaw mo nang umuwalay sa kanya. Oo. Ang gagawin mo para di siya mawala. Yun, bubuo lang kayo ng pamilya. Oo, sa bagay. Hindi pa kayo ready. Tapos nag-iisip rin naman sila noon, tapos pero yung inisip nila noon, ipapasa na lang sa anak yung responsibility kasi pag sa akin, parang hindi ko na maayos yung sarili ko, ganun. Yung parang ipapatupad yung, di ba, yung pangarap mo, ipapasa mo lang sa anak mo kasi di mo nabot yung yung goal mo. Ayun. Ayun. Okay na? Oo. Okay, naman, kaya kilo. Sa'yo, Lo, sa palagay mo, Sabi ko nga, Jeff, sakto. ano? Para sa akin, being poor makes you poor. Explain mo yan. Di ba? Bakit? Being poor makes you poor kasi Sa mental ba yan o yung pang siguro mental. O Kasi sa bagay nga. Oo. as you can see right now, di ba? Yung mga yung mga poor, Poor mindset. yung poor family, may Oo. yan sila eh. May isa na yan silang mentality nung ginawa kasi yung ginawa nila dati. May tuturo nila na logical sa iyo eh. Oo. Di ba? Pag palaki ka na ng palaki. Mm. So, yung alam nila na easy way, ituturo din nila sa iyo. Easy way in life, ituturo din nila sa iyo.
Di ba? Oo, kasi ano no, nung siguro ng mga teenage years nila, parang hindi nila nahanap yung dahilan paano paano magkaroon ng, kunyari, maging successful, Oo. di ba? Yan. Tas paano yung yung paano yung mga Di, kasi ganito, halimbawa, yung, yung tatay mo, ganyan, ganyan, may trabaho na oh, kontento na siya, di ba? Ipupush ka niya ngayon na huwag ka muna mag-aral, wala tayong pera. Huwag ka muna mag-aral, wala tayong pera. Magtrabaho ka muna sa tulungan mo muna ako magtrabaho. yan. Tapos doon na mapupursue yung mindset mo na mas madali lang palang kumita ng pera sa ganitong bagay, di ba? Oo. Tapos doon ka na may stuck. Tapos marirealize mo na, ayun, Kumbaga, no, parang pinasa na lang sa sayo yung yung regret nila, no? Ganun. parang ganun. Tapos doon mo marirealize, dahil Gen Z tayo, marirealize mo doon na, sa part na yun na, ayun, na mali na, ituloy-tuloy ko na. Mali na eh. Oo. Di ba? Oo. Mali na eh. E di mali na rin lahat ng gawin ko, di ba? Oo. Wala na, hanggang doon na lang, no? Oo, doon na lang. Ayun, pasa-pasa na lang. Yun lang sa Pansin tingin ko mo. rin yun sa mga Ayun. Alam ko marami pang gusto sabihin dyan, pero marami pa tayong episode eh. Pero yan. Sa'yo, Mac, wala yan. Isa pa. Minsan sagot pa ba ako? Parang nasagot yan eh. Hindi, mga sa palagi, mga maliliit na bagay lang. Bakit nagiging mental for yung mga Pilipino? Pwedeng hindi sa pamilya, pwedeng sa society. Economy, ganun. Siguro tawag dito. Mga Pilipino kasi mahilig makontento Oo. Sa bagay. sa Yun nga yun. Sinabi mo na ba yun? Basta mahilig sila makontento. Hindi sila kung saan sila masaya, doon sila nag-i-stay. Kumbaga, di sila lumalabas sa Kung dati, masaya na sila sa comfort zone nila. Pero ngayon kasi, syempre, nag-i-evolve tayo. Paiba-iba tayo ng mga mindset. Oo. Yung iba, lumalabas na sa comfort zone nila, di ba? Siguro naman kahit papaano, hindi na nagiging for mental health, Mentality. for mentality Oo. sa mga next generation, no? Sa bagay kasi, mas marami ng mga no? Ang dami na nag-evolve na yan eh. Oo. And siguro sa akin siguro nagiging mental for yung mga Pilipino, Hindi, lang to eh. Siguro sa pakikinig ng drama sa radyo kada tanghali. Oo, yun. Siguro. Ano ba yun? Ha? Kasi 'di ba, sabihin ng mga may di ba minsan sinasabi ng mga mga doon mga caster sa Tsaka, sa radyo. yung sudden realization na may bagay na madali, Mm. may bagay na madali na easy going, tapos marirealize mo na may pala yun, may katapusan, Oo. di ba? Halimbawa, ganito ganyan, umearn ka na siguro ng 10K plus ganun. Tapos marirealize mo, may pera na ako, di ko na kailangan ng ganyan. Tapos bilang magsisisi ka kasi wala na, ubos na yung mo, di ba? Oo, ganun. Yan palawakin natin yan. Don't be easy going, man. Oo, sa bagay. Saka Keep pursuing, kasi pag in-stop mo yung kung in-stop mo yung mentality mo na na umangat ka, wala. At saka yung mahirap doon, paano nila matawid yun, Ang ganun, yung ganung Oo, bagay. doon na magkakaproblema. Oo. Doon na doon na yung masasabi mo na ayun, kontento na. Oo. Hanggang doon na lang, siguro. Siguro papalawakin ko yung sinabi ko kanina na dahil sa pakikinig ng radyo. Di ba minsan napapansin mo pag sa tanghali sinasabi ng mga caster, ito yung parang sana may matutunan kayo sa bagay na to. Di ba, ganon? Mga kwento ng buwan. Pero ang reality, wala ka naman talaga matututunan, di ba? Hindi ba kunyari, sabi, doon sa radyo, sinabi, nabuntis ko si ganito, tapos nagkaroon kami ng anak, tapos sobrang hirap pa rin namin. Tapos may mga sasabihin sa dulo yung mga caster, sabi nila, yun, ganyan yung mangyari. Ito yung mga natutunan, magpadalos-dalos sa buhay. Pero yung nagiging isip kasi ng tao, nakarinig sila ng ganun sitwasyon sa ibang lugar, tapos narinig na sa radyo, parang yung mindset nila, parang pwede rin nila gawin yun, no? Kunyari, naging mahirap ka muna,
Tapos paano niya natawid yung hirap mo, tapos parang bumalik ka ulit sa hirap. Kasi yung naging ano, parang sabi ng mga ano, caster sa radyo, ganito, sana may natutunan kayo sa bagay na to. Di ba kahit wala naman, wala naman natutunan doon eh. Di ba parang ano, napaka-useless. Pero hindi ko dinidisregard yung mga nasa radyo ah. Parang ano, ewan ko lang, dahil lang siguro sa mga ganun. Kasi yung mga nanay nung hilig man ano, siguro compare sa anak yung ano, di ba? Hilig makinig sa mga ganun. Ano, hilig makinig sa radyo, tapos ano, oo. I-compare yung mga anak nila doon sa mga, ano, may mga ibang narating, ganun. Siguro to, palawakin ko lang sa for mental. Siguro naisip ko din yung mga artista na binoboto nila as mga mga tumatakbong artista. Oo. Oo. Siguro yun din yung mga poor mental kasi tumakbo si idol, kailangan iboto ko to. Eh, hindi mo naman din alam yung educational background ng mga yun. Oo. Ang alam mo lang, sikat lang sila. Mm. Siguro yun sa akin. Oo. Kapag may nakikita silang sikat na parang basta go lang sila, sinusuportahan talaga nila. Pero yung mga ibang mga nag-aral, mga talaga nag-aral ng law, Wala. is na sila, nabibehind sila. Kaya siguro ganun. Kaya tong Pilipinas, Ayun. wala na akong masabi. Oo, kasi no, mga ano, Mga celebrity. no, mga celebrity kasi mas Celebrity pa yung mga... mas marami nakakapanood sa kanila eh. Tapos pag tumakbo sila dun sa ano, politiko, ayun, tayo na automatic, may boboto sa kanila kasi kilala sila eh. Pakialam nila dun sa mga nag-aaral, mga totoong ano. Saka siguro ano, nakita ko mga next 20 years, siguro baka may mga content creator na rin na tatakbo sa ano, politiko. Kasi sikat sila ngayon eh. Oh, may mga content creator na rin. Sa palagay mo, sino? Ano? Ano? Sila Rene J. Si Rene J. Ay Soto. Oh, pwede. Kasi kay Soto for president yan eh. Mahalik yan. Joke lang. Sa akin Kong TV. Kong TV. Hindi, pwede si Kong TV. Oo, magaling si Kong. Sobrang galing ng Kong TV, grabe. Mayor lang eh. Speed. Basta magaling. Basta kung sino man nakita niyo mga magagaling na content creator. Yun. And next. Ito, mahirap intindihin to kasi medyo ano to eh. Medyo may pagka-technical to eh. Ha? Bakit ang pangit ng tingin ng mga tao or ang pangit ng definition ng mga tao sa mga tumatanda? Ano, ipaliwanag ko lang konti. Parang ano, nawawalan sila ng respeto pag matanda na. 'Di ba kunyari na ano, parang nagiging ano nga yan eh. Ano tawag doon? Kapintasan sa'yo pag matanda ka na eh. Ba't ganun yung mga tao, no? Kapag matanda na is Oo. parang Hindi na nire-respeto. Hindi na nire-respeto. Siguro parang hindi valid yung sa kanila. Ha? Yung opinion nila. Opinion ng matanda sa kanila. Parang hindi Oo. valid. Oo. Kaya pag pinapayawan mo kasi yung isang parang di sila sang-ayon. Kasi parang may kulang eh. Parang ang luma na niya na. Walang bago. Oo. Wala bang bago? Kasi paulit-ulit ko na naririnig eh. Parang ganun eh. Mm. Pero din na alam, may kakapulutan pa rin naman kahit papaano eh. Oo. Kasi matanda yun eh. Oh, Mas respeto na rin. sila, meron silang experience. Sa'yo, ano? Sa akin pag kasi, pag matanda kasi, di ba bata ka? Oo. Doon ka lumaki sa matandang yun eh, di ba? Mm. Doon ka lumaki sa matandang yun. Meron ka siguro meron kang galit doon na dati pinapalo ka, Oo. pinapalo ka, binubugbog ka. Tapos ngayon, nampapayo na eh, Oo. nampapayo na sa'yo na wag kang ganyan eh. Di nila na-realize na, binubugbog mo dati eh. Kaya nga eh, no? Grabe, maganda yun, gagi. Tama. Tama nga naman. Huwag kang pamarisan, basta matanda. Nakadepende talaga yung respeto, no? Saka lang sila bumabait pag tumatanda na sila eh, no? Oo. Kasi paangat na sila eh. Oo. Yun lang. Sa'yo, Paul, ano? Bakit parang hindi nire-respeto yung mga matatanda nga? Oo. Tingin ko dahil magkakaiba sila ng era. Iba-iba, pabago-bago ng generation, di ba? Pabago-bago ng era. Oo. Ang isip ng mga kabataan, pag may pinagsasabihan sila ng matanda, parang isip ng kabataan, hindi nyo naman to naranasan dahil iba yung generation nyo eh. Oo. Parang parang
big deal nila yun. Mm. Kasi sa isip ng mga kabataan, bakit yung araw nyo ba, ay yung kabataan nyo ba, napagdaanan nyo to? Oo, sa Pero hindi bagay. nila alam. nila sa yung ano. Oo. Parang tinuturo nila sa yung kamalian nila. Bigyan mo sa kanya yung mic para ano. Hindi naririnig yan eh. Parang tinuturo nila sa inyo yung ano, yung kamalian nila dati. Tapos yun, nagiging lesson sa kanila. Tapos sasabihin nila sa iyo na ano, na wag mo nang gawin. Ganun. Oo, yan. Ano pa? Pero pag pinagsasabihan ka dapat ng matanda, wag mo yun pag-iisipan ng mali. Kasi Oo. yung mga matatanda, veterano na yun sa buhay. Bago may kasabihan niya, 'di ba? Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Parang Oo. gano'n. Yan. Yan na, okay na yan. Ayun na yan. Ay, ikaw Okay. number. Siguro sa akin, ano, yung, kahit matanda, minsan di ko nire-respeto eh. Ano, siguro yung sa akin, nakadepende sa estado ng taong matanda. Oo, ganun. Ito, kahit i-cancel nyo ako dito, nakadepende yung respeto ko sa taong matanda. O tingnan nyo naman yung yung matatanda, kunyari, babagsabihin ka, tapos ginagawa rin pala nila dati yun. Tapos basta alam nilang tama yun. O tingnan mo yung mga matatanda ngayon na sobrang yayaman. Sobrang successful sila kasi tama yung mindset nila, yung mga naging bilyonaryo. Sino nga yun? Mga bilyonaryo dito. Yung matatanda. O, sila yung may-ari ng SMC, ano nga pangalan nun? Henry C. Henry C. yun, di ba? Matanda na yun. Jose Maruchan naman. Sino pa yung isa? Na si Ramon Ang, di ba? Matanda yun, pero ang galing. Yun talaga, pwede mo talagang pakinggan yun. Kasi maraming matutunan yan eh. Pero kunyari, papakinggan mo lang yung mga matatanda na kunyari, matanda siya na sugarol. Tapos papakinggan mo, porket matanda pa pag Lasing. laging lasing. Papakinggan mo ba yun? Hindi mo papakinggan yun. Parang isipin ng mga kabataan, wala naman mapupulot ditong aral eh. Oo, nakadepende talaga sa estado. Tapos minsan nga, nakita mo, may mga matanda, nagjajakol sa computeran ng puta, tanginang yan. Di ba? Puta, anong mo yun? Paano may respeto kung di mo kayang respeto sarili mo? Oo. Tapos dami makakita eh, no? Real talk lang, putik yan. Depende talaga sa estado mo sa buhay. Kung gusgusin ka nga kunyari matanda ka, tapos gusgusin ka, Oo. nagpayo ka, tagtatawa na ka lang yan eh. Kaya nga eh. Yung sa akin lang, pakinggan mo yun, pero wag mo i-apply. Wag mo i-apply sa sarili mo. Yung, ganun lang yun. Nakadepende talaga sa estado eh. Basta yun na yun. O, di ba? Kung mapansin nyo rin eh. Yan yun. Respeto kasi, respeto talagang pinaka-the best. Wala nga, mapansin mo, putang ina, yung mga matatanda nagjajakol sa computeran. Ang inang yan. Matutanda, lilibog pa rin. Gagong putik. Ang topic. Ay, ikaw muna po. Anong masasabi mo sa mga smart shaming? Alam mo yun? Ano yun? Hindi ko alam eh. Ay, sa'yo muna, Lo. Ano yun, sa'yo? Ano masasabi mo sa mga nag-smart shaming? Smart shaming? Bullshit. Bullshit. Paano? Da? Kasi, bakit mo pa i-define yung sarili mo kung kung yung bagay na alam mong matalino ka, ano ka ba? Ano yun? Masishame ka pa, da? Oo. Bullshit, man. Wait lang. Kunyari yung kausap mo pala, hindi mo kasing level, tapos kakausapin mo na pang matalino, no? Parang napakayabang mo naman kung gano'n eh, no? Nakabase sa tao. Kasi, kung yung kakausapin mo di mo matalino ka yung kakausapin mo dapat na tao, yung mo lang, yung ka-IQ mo lang. Hindi, may iba kasi mayabang. Parang pinagmamayabang nilang credentials nila. Siguro, ganun. Sa paraan nila ng pagyayabang, ganun. Hindi, kunyari yung tao, kinakausap mo yung tao, hindi naman siya nakapag-aral, kasi Englishin mo, di ba? Parang naman, di ba? Unfair. Kasi Pero, siguro, nakaano rin. Kasi baka mamaya yung kausap niya, minamaliit siya, di ba? Oo. Diba? Minamaliit siya, tapos bilang gaganon niya, nakakausapin niya ng ganon, di sasabihin, di na siya mamaliitin, ganon. Oo. So, hindi, example mo na, tinawid lang eh. Ano yung logo sa'yo? Alam mo ba yun? Culture shock? Smart shaming? Ay, culture shock. Smart shaming. Smart kid. Ano yun yung Hindi.
Kasi ano, hindi, ganito na lang. Saan ka papanig doon? Sa ngayon, nag-shame o ano, nag-shame? May, ang hirap Yung eh. ano pa yun? Yung nagsishimmer, yung nasi-shame. Oo. Siguro, Kasi pwede mo rin panigan yung ano din eh, yung sinishame eh. papanigaw siguro yung ano, sinishame, ata. Yung parang inaano mo yung matalino, parang gusto mo ibaba. Oo. Sa bagay, oo. Hindi, kunyari, scenario, may kausap kang matalino. Tapos ikaw, hindi ganun kataas yung IQ mo. Dapat, yung mag-a-adjust dyan, yung ano, yung matalino. Ayun, nakuha ko rin yung ano. Kasi yung dapat nakasagot. magsasalita ka doon lang sa ano, sa level niya, sa kausap mo. kausap mo. Oo. Oo. Kasi paano kayo magkakaintindihan kung ano, kung masyadong malalim yung sinasabi mo. Kaya yung kausap mo, hindi naman mababaw, pero hindi niya lang ma-reach yung ano, yung topic na inaano mo sa kanya. Oo. Kaya dapat, kunyari matalino ka. Dapat kaya nga matalino ka dapat alam mo rin kung paano ka magsasalita. Ayun, yun na nga. Ayun nga Oo. Ayun yung pinaka ano nun. Specific na sagot. Ayan, okay na. Okay, go, Pen. Wait lang, titignan ko muna yung ano, video. Tagal pa. Siguro sa akin ano. Parang ganun rin yung sagot ko eh. Depensahan ko yung sinishame kasi alam mo naman na ano. Alam mo naman na mataas na yung level mo tapos ano, gusto mo lang ipagyabang yung kunyari sabihin mo ano, abogado ka. Tapos yung kausap mo, ano lang pala, regular na tao. Kasi papagmayabang mo pa na ano, abogado ang puta. Abogado ka. Ayun. Ano lang yun. Konting ano lang. Konting konsiderasyon, no? Konsiderasyon Ilugar- talaga eh. Dapat ilugar mo yung ano, yung mga sasabihin mo. No? Oo. Ayan, konti lang yan. Sayo mo na, Paul. Naniniwala ka ba sa mga taong slow learner? Oo. Paano? Yung mga ganun tao. Baka, Jerry, may tinanong ko sa kanya, tapos hindi niya magets. Baka siguro may iba siyang iniisip, kaya hindi niya magets agad. Ay, kasalanan niya na yun kung may iba siyang iniisip. Oo nga. Pero hindi mo naman kunyari, may topic, hindi mo naman agad ma-adapt yung, magkakaroon ng idea eh. Example, paano? Kung sa'yo. Kunyari, sa school, tinanong ka na ng teacher na, tinanong ka about sa sa mahirap na topic. Math. Oo, yung math. Tinanong ka, tapos sasabihin ng teacher, ba't kanina pa ako nagtuturo dito, hindi ka nakikinig ah? Ma'am, parang magiging isip nila. Ma'am, nakikinig naman po ako, pero hindi ko lang talaga makuha yung lesson mo. Yun. Kasi may mga tao talagang ganun. Hindi naman lahat ng tao matatalino eh, tsaka mabilis mag Ma-pick up. maka-pick up ng mga sinasabi ng mga tao eh. Ayun. Sa'yo, Lo. Naniniwala ka ba sa mga taong slow learner? Oo naman. Naniniwala ka sa kanila? Oo. Bakit? Kasi, ano eh, may iba't ibang tao eh. Diba? Iba-ibang race. Oo, Ganyan. Siyempre, iba-iba talaga ginawa, di ba? May iba-iba tayong IQ. Di ba? Yun lang. Di ba? Oo. Sa'yo, Mac, naniniwala ka sa ganun? Siguro, Bakit? sa ano, siguro pag ano, tawag doon, pag may tinuro sa'yo, tas di mo na ano agad, syempre, iti-take mo yun, mas aanay mo pa siya, ayun yung mas pag-aaralan mo talaga eh. Kasi, para hindi ka mahuli sa lesson. Ganun. Ayun. Pero, parang hindi yata malalim sagot ka. Gusto ko palilimin eh. Siguro ako, papalalimin ko na lang, Kasi kung sa akin, di ako naniniwala sa mga taong Ito siguro, Ha? bibigay ako example sa mga slow learner, sa mga gamers dyan. Yun. Tulad ng ML, di ba? Simula ka nang wala kang alam. Tapos, hanggang sa bigyan kang lumakas, may ganun eh. May sikat na siguro May kilala ba kayong ganun? Yung sikat na nanggaling siya ganyan, pero
pero biglang lumakas. Hmm. So, talagang naniniwala ako sa mga slow learner. Wala na. Ayun. Siguro, Ikaw, Ber, naniniwala ka ba sa mga slow? hindi ako naniniwala sa kanila kasi, Bakit? ha? Kasi kung ipoprogram mo sa utak mo na bobo ka na talaga eh. Ayun. Kunyari, sinabi ko sa sarili, ay, mahina ako sa ganito. Hindi ko na pag-aaralan yun, ganun. Parang ganun. Kunyari, Parang didikta mo. in-stick mo sa sarili mo na hindi ko to alam, hindi ko na talaga papag-aralan to, ganun. Parang ganun yung ang explanation ko sa sarili ko eh. Kaya wala talagang taong bobo kung para sa akin. Depende na lang sa sa paniniwala mo kung Wala paano mo gagamitin yung sarili mo. Wala naman Yung sarili mo talaga utak. taong bobo eh. Pero may taong slow learner, slow ano talaga. Oo, mali pala yung bobo talaga ang utak. Mali yung ano eh. Mali yung Topic eh. Slow learner eh. mali yung topic. Mali yung topic sa sagot niya. Ha? Ang layo. Hindi kasi. Hindi, may mga tao talagang Tanga. Hindi. Walang tanga. Pero may bobo. May tao talaga bobo. Ano yan? Hindi sila magaling sa Ha? Pero mayroon silang strength. Syempre. Oo naman, may kanya-kanya silang kunyari, sa construction, may magaling nga magpalitada, yung isa magaling naman Oo. mag-finish, magkabit-kabit ng mga kung ano-ano. Di ba? Sariling occupation. Oo, yun. Ayun nga, ayun ko, inano ko lang ganina eh. Pero kasi, yung iba kasi ginagawa na lang nilang comfort zone yung pagiging di nila alam yung gagawin nila eh. Parang ginagawa nilang excuse sa sarili nila eh. Parang ako, ginagawa ko excuse na ako, sa akin, hindi ako marunong lumangoy eh. Ko na lang yung sarili ko. Parang minamindset ko na lang talaga yung sarili ko na di marunong lumangoy, tapos hindi ko talaga siya papag-aralan. Tapos ayun, nagiging talaga ako. Ang bobo na talaga kasi di ko alam yun eh. Ayun. Pero yung iba, talaga nila, parang umpisa naman talaga nila, hindi talaga sila marunong lumangoy eh. Di pa practice nila lumangoy. Dapat talaga ganun. Oo, Kung diba? saan ka mahina, doon mo palakasin. Yun. Kasi yung iba, yung minimin ko dito, yung iba kasi ginagawang comfort zone yun, yung ignore sa mga skills na ganun. Pag ayaw nila talaga. Ayun. Ganun, yung para sa akin, ganun lang. Ano pa ba? Ay, ito maganda, Bol. Yes. Besides sa sports mo ngayon, anong sports yung gusto mong matutunan? Baseball. Baseball? Hindi kasi uso sa Pilipinas, pero baseball. Baseball? Bakit? Oo. Kasi ang ganda ng baseball kasi siya. Hindi siya, teamwork talaga siya. Oo. Tsaka parang yung mga edad ko 16 to 15, may napapanood akong anime na parang hindi siya magaling mag-baseball pero dahil sa gusto niya, mas gumaling siya dahil sa gusto niyang maglaro ng ganon kahit di siya magaling. Ayun. Tsaka gusto ko sa baseball kailangan mong tumakbo. Oo. Oo. Yung teamwork kasama yun. Pero ano ba talaga yung pinaka-main mo na sports? Yung pinaka-gamay mo? Gamay ko siguro basketball. Ayun, basketball. PBA draft. Uso sa Basketball country tayo eh. Ayun. Yun lang. Sa'yo, Lo. Besides sa sports mo na ngayon, anong gusto mo sports na matutunan? Ano? Seryoso yan, ha? Ano? Sipak takraw. Bakit? Wala, ano lang. Kasi main ko, soccer talaga eh. Oh, Diba? kakaiba. Hindi Gusto ko soccer naman Philippine. yung soccer na na parang badminton na gamit paa pa din. Ay, puta yan. Grabe yun eh. Pero ano yun, pambansang ng Pilipinas ba yun? Hindi ba? Ay, Arnis na? Oh, Arnis. Arnis na pala. Napalitan lang. Ayun. Yun lang? Tsaka fencing. Ano yun? Fencing. Yung spadahan? Oo. Parang spadahan? Espadaan. Spadahan ng butang. Spadahan. Ayun. Yun lang. Sa'yo, Makano yan? Siguro, sa akin volleyball. Volleyball. Pwede. Ang lang niya, ang ganda lang kasi niya, parang ang ganda niya tingnan pag pag lalaki naglalaro. Oo, relax Ang pumalo, ganda. no? Ang ganda, sarap niya panoorin. Oo. Tapos gusto ko rin siya maranasan kung paano ba yung mga ganyang mga lakas, kung kaya ko ba makipagsabayan. Kung galing ka sa basketball, paano ka kayo mag-a-adjust dito sa laron to?
Oo, grabe yan. Siguro sa akin, ano, hindi, pinaka-sports ko talaga, billiard. Gusto ko basketball, matutunan. Di ako marunong mag-basketball eh. Tayo lang yan. Ha? Yung may ano, yung may table pa din. Table tennis. Table lang puta. Ayoko nun. Di ko trip talaga yan. Tayo lang yan. Basta yan. Ay, gusto ko ng sports ano boxing eh. Boxing mo. Pwede, Oo. boxing. Oo. Oo, pwede. Gusto ko Hindi, di matutunan sikat din yung sumo boxing. dito eh. Yan sa akin siguro, ano, basketball kahit ano. Ewan ko, tangin na kita ng laro ng basketball. Minsan tangin, di ko alam gawin eh. Tangin na, ewan ko lang. Nakadepende siguro sa akin yun. Ayun lang yan. Hindi naman yung sa hilig mo eh. Hindi, may hilig ako mag-basketball, tapos kabisado ko nga mga sa ano, NBA eh. Pero wala eh, puta, pag ginagawa. Minsan pag nanonood ako ng basketball, tapos gagayahin ko, puta, di ko magawa. Tangin na yan. Nakalimutan mo na. Tangin na, nakalimutan ko Tapos may ano kasi, kunyari, may bantay ako. Puta, may plano na agad ako gawin. Tangin na yan, kunyari, iikot ako dito. Puta, doon na talaga ako. Di ko nagagawin yung iba. Di na ako lilipat ng pwesto. Kunyari, may napanood ako sa PBA na gumawa ng gano'n. Kaya gagawin ko yun, no? So yun, tangin lang yan. Wala pala. May iba palang moves yung bantay sa akin. Yun, doon ako talo. Yun lang. Ano ba? Ay, swimming rin pala. Gusto ko rin pala mag-swimming. Di rin pala ako marunong. Maganda rin. Tangin lang yan. Basta yun na yun. Ha? Tangin lang, but. Ay, sa'yo, Paul. Sa'yo pala muna, Mac. Ano to eh. Anong pinakapangit mong naranasan sa babae? Ang dami niyan ah. Dami oh, bakit dyan? Ha? Nakapagod yan man. Nakapagod dyan. Dami naman. Kaya mo na lang. Ah, Pinakapangit. Oo. Mapapanood kasi ito eh. Ikaw muna. Mapapa na. Wala. Wala. Fuck you. Tangina mo. Imposible. Ano yung pangit? Oo. Ewan, siguro yung ano, yung shiname ako. Oh! Di ba? Oo. Siguro yung ano, yung first meet namin, parang, tawag yan, parang first impression niya sa akin, siguro matalino, ganyan. Oh. Di ba? Oh, di yan, pogi. Matalino, ganyan. Oo. Di ba? Tapos, school active. Tapos, biglang, yung sablay pala eh. Yung nakita ka na? Nung yung nakita niya na yung situation, Oo. sablay talaga eh. Nanginang yan. Expectation, no? Diba? Awit. Naging absent. Nanginang yan. Di ba? Minsan hindi kasali sa reportings. Ay nang. Talaga. Tapos yun. Yun? Alam ko marami sa sagot dito si John Paul eh. Paul. Oh. Anong tanong? Ano pinakapangit mong naranasan sa babae? Sinelebrate yung Mansarita. Hindi. Hindi. Papo sa harap ng bahay. Sa babae, no, hindi naman sa relationship. Oh, hindi sa relation. Kunyari, Ang inano ka lang ng babae, parang nilait ka lang, ganun. Pero hindi yung dahilan na na-break kayo, ganun. hindi ako, pinakapangit, yung magtitiwala ka ng magtitiwala ka sa babae na, may parang mag-open ka ng topic na dapat hindi niya ipagsabi. Oh. Yung parang parang ganun. Pero, pag yung mga babae kasi pinag-upi, binigyan mo ng lihim, yung parang lihim mo sa sarili mo, tapos inopen mo sa kanya. Ang gagawin niyan, gakwento niya rin. Kasi Oh. ganun talaga yung mga babae, di ba? Oh, nature na nila yon. Nature nila yon. Parang hirap nilang pagkatiwalaan dun sa sa mga bagay-bagay na dapat hindi nila ikwet, hindi nila ipagsabi. Ayun. Pero hindi mo na sasabihin yun nung pinagsabi nila dito. Oo. Pangit yan eh. Sa'yo, Mac, siguro may naisip ka na eh. Ano yan? Hindi naman yung sa hiwalayan ha. Hindi. Pangit lang na nararanasan. Ayan, sitwasyon lang sa isang araw na nangyari sa inyo. Siya, palagay mo, yun yung pinakapangit. Hindi nakakaya kasi gagi. Hindi, Siguro kahit yung gago. Mahaba naman siguro tong vlog. Di naman natin na yan eh. ayaw ko na rin kwento. Ayun. Pero pangit yun ang naranasan ko doon. Ayun. Gago, ang hard naman nun. Sige, kasi yung akin, so, Ano sa'yo? Ha? Ano yung pinakapangit Oo. na siguro, sa akin, siguro para sa akin lang, pangit to, yung yung pag gina-compliment ko siya na wala siyang makeup, sasabihin niya,
Yung i-compliment ko siya, kunyari, kita ko siya walang makeup. Tapos sabihin niya, ano yun, kina-compliment mo lang ako pag wala akong makeup, pero pag may makeup ako, di mo ako kina-compliment. Di ba, ang sakit sa ulo. Oo, Maganda na talaga pag makeup ka. Oh, gumagawa ng problema, di ba? Automatic yun, maganda ka na pag may makeup ka. Pero mas pinapaganda kita pag nakikita kitang walang makeup. Parang sinasabi ko na kahit mag-makeup ka tapos wala kang makeup, maganda ka pa rin. Parang shinout mo na yung ex mo. Na ano? ayun. Shout out, tangina. Shoutout. Tangina yan. Shoutout sa'yo, man. Shout out. Shout out sa'yo. Ang tangina, pala ka. Tangina. Masaya na yan. Di ba, kung kunyari, mapapanood mo to, maintindihan mo rin. Di ba? Ha? Hindi, tangina yan. Di ba, yun lang yun. Ayun yung pangit yan. Pangit lang yung ganun. Tangina yan. Parang, yung gusto niya ng gulo? Parang ganun. Ganun talaga ang mga babae. Ang inang yan, nakakaurat, ayop. Masaya na yun. Nang sinabihan ka na maganda sa lahat ng aspeto, wala pa rin eh. Hayop yan. Next page. Anong maganda sa bansa natin na wala sa ibang bansa? Yung ano. Ha? Topic natin, nag-flip eh. Paiba-iba eh. Oh, ganun talaga. Mixed emotion. Ano? Anong maganda sa bansa natin na wala sa ibang bansa? Mga ano. Mga isla. Oo. Kasi yung Pilipinas, napakalayo nila sa ano, sa ibang bansa. Oo, archipelago tayo. Oo. At saka yung ano, yung Pilipinas, may 7,000 na ano, island. Mm. Oo, 7. Basta 7,000 may get. Oh. Ayun yung maganda para in case na may sasakop sa atin, mahirapan kasi magta-travel pa sila sa dagat eh. Yeah? Oh. Parang ganun, parang pero hindi talaga may iwasan na may sasakop eh, no? Oo, Nandiyan talaga. na yung ano, Mayaman tayo. chick, Oo. login chick sa inyo. Yan lang yan. Yeah. Mayaman tayo sa ano, sa island. Mm. Tsaka may mga ganito tayong spot. Oo, literal. So, ang ganda nga dito, di ba? Parang, kunyari, nasa Luzon ka, hindi ka makapag-bike papuntang Visayas eh. Oo, kasi Kailangan mo talagang tumawid sa dagat eh. yung ibang bansa kasi, no, buo lang. Oo, buo lang talaga eh, no? Puro sasakyan lang, puro digulong lang kailangan gamit nila eh. Kunyari, nasa dulo ka ng China, makakapunta ka sa Europe eh. Tsaka yung ibang bansa, ang boundary lang nila, bakod. Oo. Hindi, sa kami mga daanan talaga na mga purpose yun para pangtawid talaga. Hindi na kailangan ng aeroplano gumamit. Yan sa tingin mo marami maganda yung isla. Yan sa ilo. Ano? Anong katangian na bansa natin na wala sa ibang bansa? Siguro mga masasayaing tao. Pwede. Oo, maganda no. Likas talaga. Likas talaga. Oo. Ayun lang. Unstoppable. Unstoppable. Extrovert. Ano? Pagkain natin. Yung masarap. Dahil na. Puro baboy. Pagkain kasi natin, kailangan may kanin. Sa ibang Oo. bansa kasi hindi. Hindi sila mahilig sa rice. Hindi sila nagkakanin. Ano Oo. kasi yan? Ang taas sa Sugar. Mm. Sugar. Pag mag-ano ka, hindi mo kailangan magkanin. Sugar nga. Mataas Kaya sugar hindi yung sila kanin. nagkakanin. Puro protein lang. Oo. Yun pala tangina. Hindi rin ako makakain ng ulam. Ikaw, Per, ano yung tingin mo sa yung meron sa bansa natin na wala sa ibang bansa? Maganda sa bansa natin na wala sa ibang bansa. Siguro yung nalimutan ko sabihan ko Ngayon, brainstorming bigla Siguro yung yung mga kalayaan ng mga LGBT. Putik. Oo, tangin lang yan. LGBT. Oo. Rainbow. Oo. Kasi punta ka sa Russia, tangin lang yan. Puta, pag nalaman ng bakla ka, papatayin ka nila dun eh. Ayun lang yan. Kunyari, punta ka sa sabi mo, sa mga African country, no? Tangin na, hindi ba, yun yung maganda sa bansa natin, libre lahat ng kahit gender mo pa, pwede. Parang malaya talaga yung mga LGBT natin eh. Uy. Uy, tangin na pala tayo dyan. Ha? Yan guys. Ha? May mga natives. Hindi na natin mapost yan. Tatabi na yun sila. Bahala sila dyan. Bahala sila. LGBT, no? Ha? Pero nakuha lang naman natin yan sa Ha? sa Amerika eh. Yung ganyang culture. Oo, kasi nga sa mga Amerika, malaya rin yung Oo. LGBT. Hindi naman culture yun eh. Dati pa lang talaga may mga bakla na.
Bakit kaya ganun, no? Ano? Merong ano? Bakit kaya may mga lalaking gusto magbakla? Ewan ko, hindi na natin mapipigilan yun eh. Ano kaya chromosome nila, no? Kaya nga, tangin na, ayun yung mahirap i-explain. Tangin na yan. Nakakainis lang eh. Tapos di rin natin alam. Ayun na, tumabi sila yun. Ayun lang. Ayun yung, kasi tangin na puta, mga bakla dito, mga bakla dito, puta. Mga bakla dito, nagmamaktol pa po, yan. Okay lang yun, basta hindi kayo bawatayin. Lason trip eh, no? May kalayaan kayo, may mga LGBT movements na nga eh. Anong masabi mo? Sa'yo, Paul, anong masabi mo sa mga strict na magulang? Para sa akin, ano, dapat lang talaga mag-strict sila. Pero hindi naman sa, yun sa OA na part. Oh, Kasi yung mga magulang natin, sila yan eh. Wala tayo kung wala sila eh. Kaya Ah. dapat talaga pagbawalan nila tayo. Pero bilang anak, dapat huwag mong masamain yun. oh. Kasi pinagbabawalan ka ng magulang mo para rin sa kaligtasan mo. Kaya nga may magulang eh. Pag wala kang magulang, tsaka mo na gawin yung ano, mga bagay na hindi tinuturo sa'yo. Pagkaya mo ng sarili mo. Oo. Yun. Tsaka ka na magmalaki. Ayun sa'yo, Lo. Alam ko ikaw pinaka-strict dito ng magulang eh. Ha? Ano? Ano yung masabi mo sa mga strict na magulang? Don't Ano? be strict. Bahala sila. Bahala sila. Hindi, bakit? Paano? Ano masabi mo sa kanila? Ha? Ano masabi mo sa kanila? Kailangan ba yun o hindi? Siguro kailangan. Base rin naman kasi siguro kung ano yung anak nila, di ba? Kaya nga bala nila pinalaki, di ba? Oo. Pero meron din naman kasing family na pag lalaki, hindi sila strict di ba? Tapos Oo. pag babae, strict na strict sila eh. Kasi babae nga eh. Oo. Nakadepende lang talaga. No? Nakadepende lang talaga. Sa'yo, Maka, ano? Ano, okay lang. Importante rin naman para sa atin naman yung mga pag-iingat nila sa atin eh. Hmm. Kahit bata ka, sabihin mo lalaki ka, ingatan ka eh. Meaning lang, mahal na mahal, di ba? Oo. Oo. Kasi kung di ka iniingatan, kawawa ka naman. Nabayaan ka na. Binabayaan nga. No? Pero kahit lalaki, may strict pa rin talaga na parents. Oo. Yun. Kahit lalaki ka. Isa na ako doon. Pero ako hindi. Yun. Nahayaan lang ako eh. Nayalaw. Pero okay lang sa akin yung kasi nagagawa ko naman. Ayun. Kung babae ka, ako, hirap. Hirap nun. O ikaw, Per, ano masasabi mo sa mga magulang na strict Hindi, sa anak nila? pare-parehas lang tayo na kailangan talaga maging stricto. Oo nga. Nga ba? Basta, Asian countrymen, Asian parents. oo nga pala, no? Butik yan. Hindi naman, Asian culture talaga, nasa culture talaga. Asian Hindi culture mapipigilan. talaga, men. Southeast Asians. Oo, kasi pag sa ibang bansa, ay kunyara sa mga western country ka. Swerte na nga tayo kasi Catholic country tayo eh. Paano ba kaya pag Buddhism tayo, di ba? Hindi, yung magsabi ng religion eh, butik yan. Hindi, okay lang naman lahat ng religion. Okay na yun. Yan, yung culture, huwag na yung ano. religion. Nangyan yan, pangit na eh. Nangyan yan. Iba tayong paniniwala. Oo, nahirap na. Ayun, para sa akin, no. Hindi, yung masabi ko lang sa kanila, bawas-bawasan nila ang pagiging stricto minsan kasi minsan yung pagiging stricto doon pa mas lalo napapariwara yung anak kasi mas gusto ng mga anak na mag-explore sila eh. Parang napipigilan sila. Parang nagkakaroon ba sila ng encourage sa sarili Paano nila. nila marirealize yung bagay kung hindi pa nila na-experience yun? Ayun, experience mo sa kanila. Oh, kasi nga lang yung problema sa mga kabataan ngayon, pag alam nila yung freedom nila, puta sinasagad nila. Ganun. Mali na eh. Oo. Halos mali-mali na yung nagagawa eh. Ayun. Tayo rin naman ganun. Tangin, hindi natin dito na yun. Kahit kahit pa paano. Sa'yo, Paul, sa palagay mo, may tamang tao ba? Meron. Oo. Oo, may tao. Meron nakalaan para sa ating lahat. Dapat lang magantay ka. Kasi yung tamang tao, hindi mo naman kailangan hanapin yan eh. Oo. Darating at darating yan, tol. Ha? Censored? Tangin mo. Ano? May tamang tao. Oo. Hindi lang natin alam kung kailan. Kaya Oo. huwag tayo magmadali. Pero ano yung mga sa palagay paano mo siya mahanap? Ano? Habang wala siya, ayusin mo muna yung buhay mo. Ayun, no? Diba? Habang hindi pa binibigay ng Diyos sa'yo. Oo. Yun. Kung hindi pa, hindi magpakasaya ka muna. Magpakasaya ka muna sa iba. Oo. Ayun. Yan. Ayun. Sa'yo, Lo.
Ayun pala yung meaning mo ng tamang tao. Akala ko literal na tamang tao eh. Oh, buti nga jump. Kaya nga jumbo lang ako pinasagot. eh. Ano sa'yo? Jumbo lang umpisa. Oh, Siguro ano? Ano sa'yo mo? kung may tamang tao ba? Iniwala ko sa tamang tao. Oo naman. Di ba? Dalawa nga yan choices eh. Tama o mali eh. Di ba? Mm. Di ba? May taong... May... Pero may nakalaan talaga na tama sa'yo, pero ang tanong, may taong tama ba? Siguro pag nabaril ka, no? Tangin na buta. Pwede. Oo, kumidlat. Bumidla. Bigyan mo, Mac. Sa'yo, Mac, meron bang ganun? May tamang tao ba talaga? Ah. Siguro ano, pag stable na buhay mo, may dadating at dadating. Ayun. Tsaka pag stable na buhay mo, tamang tao ka na. Oo nga, literal. Diba? Kahit gano'n pa kasama ugali mo, no? Oo, kahit gano'n pa ka sa mga ugali mo, tama ka na eh. Oo. Ayun. Tama na. Ayun. Ayun lang siguro. Ay, ano siguro sa... Sir, naniniwala ba sa tamang tao? Siguro ano? Tamang tao ka ba? Ha? Ayun, yung magandang sagot mo kung tamang tao ba ako. By choice yun, di pipiliin ko ba kung tama ako o hindi. Tama o mali. Oo. Kunyari may jowa ako. Tapos nagloloko, kunyari, iniisip niya na tamang tao na ako. Tapos nagloloko ako. Pwedeng hindi ako tamang tao sa kanya. Pero pwede ko ring ayusin yung sarili ko na na maging loyal ako sa kanya. Kaya yun yung magiging choice ko para maging tamang tao ako sa kanya. Ayun. Kung gusto mo maging tao, kung gusto Ha? mo magkaroon ng magandang gusto mo magkaroon ng tamang tao, maging tamang tao ka muna sa sarili mo. Ayun, oo. At ayun. Siguro sa ngayon, ano muna tayo, maling tao. Malinda. Kasi may experience sa talagang magagawa natin yung cheating na yan. Oo. Maling tao lang pero hindi masamang tao. Tama mo, walang mali. Oo. Ayun, Kaya nga, ayun lang. kung walang mali, hindi tayo matatama, di ba? Oo. Ayun. Tama na. Tama yung tamang tao na yan. Tama na. Waiting. Siguro ito naman Paul, sa'yo muna. Ano? Anong downside ng pagiging edukado? Downside? Oo. Oo, may lahat. Meron eh. Meron ba nun? Oo. Kasi kunyari, edukado ka, tapos ano sa tingin mo yung papansinin sa'yo ng tao? Siguro ang downside ng pagiging edukado, yung hindi mo na pursue yung trabaho mo. Tas Ayun. sa ibang trabaho ka babagsak. Oo. Ayun siguro sa akin. Kasi, di ba, may karamihan nursing, nakapag-graduate siya ng nursing, tapos bagsak niya call center, di ba? Oo. May tendency talagang ganun. Ayun. Ayun yung downside ng pagiging edukado mo. Parang tawag ba doon? Pass. Oo. Para sa akin, downside sa pagiging edukado. Yun nga, tulad ng ano sinabi ni Makmak. Pag yung kasi, yung course na kukunin mo, Mm. kung di ka masaya doon, mag-aaral ka ulit eh. Eh kung wala ka ng pangaral, magtatrabaho ka na lang. Nyari, nakapagtapos ka, tapos trabaho mo, joyride, rider, dami mga ganun. Oo. Kung dapat kasi, pag gusto mong gusto mong maging edukado talaga, i-apply mo sa sarili mo. Hindi, wala na. Layo na yung sagot ka. Hindi, wala na explanation yun. Okay. Regret na talaga pag Mga point na yun, tuldok na nga yun. Tayo Dito Siguro downside mo sa pagiging edukado, Oo. talo ka ng mahirap. Oo, pwede. Oo. Diba? Oo. Talo ka ng mahirap. Kaya nga downside di ba? Kasi, halimbawa, ikaw, nakatapos ka na parang halimbawa, Huwag mo palang sabihin mahirap mga taong hindi hindi edukado. hindi edukado. Oh. Siguro sabihin nila na tama ka palagi, no? Oo, yun. Diba? Oo. Tama ka palagi. Tama ka palagi kasi edukado ka eh. Oo. Lagi yan yung tama. Ayun. Siguro, ito. Okay na ba? Oo. Siguro para sa akin yung downside ng pagiging edukado. Ayun, pare-paras lang tayo ng sagot pero yung papalalimin ko lang ng konti. Kasi pag edukado ka na, bawal ka na magnegosyo. Ayun.
Di ba? Oo. Naisip mo? Kasi kunyari, hindi, kunyari, pulis ka, tapos nakita ka nilang titinda sa labas. O, di ba? Parang, pangit na tignan. Parang hindi naman sa bawal, pero parang ayaw mo na. Ha? Parang ayaw mo na. Hindi naman sa bawal na. Parang ayaw mo lang. Kasi, Oo. kasi may kinikita ka na eh. May sahod ka na eh. Oo. Malaki na yung sahod mo eh. Hindi, parang kunyari, hindi ka mapasok ng trabaho. Tapos nakakita nila, edukado ka na nun, pero hindi ka makapasok ng trabaho kasi napagtapos ka na ng mag-aaral mo eh. Edukado na tingin sa'yo. Pero yung iniisip lang kasi ng ibang tao, kunyari, magtayo ka muna ng maliit na negosyo, parang ka na isipin nila, naghihirap ka na, ganun. Kasi nagnegosyo ka na lang eh. Parang ganun. Sa akin, dadagdagan lang yung sagot ka. Ang ano, Ha? Downside? downside ng edukado. Mataas na expectation sa'yo ng mga tao. Yun Mataas yung talaga. expectation sa'yo. Ayun na nga. Oo. Sabi ko, Oo. Ayun ba sinabi mo? Hindi mo narinig eh. Ayun lang yun. Pero pindutan niya na. Ayun, siguro ayun lang. And ano pa bang mga... Ha? Ano pala, bawal ka na rin magkamali. Edukado ka na eh. Ito, iba naman. Ano yung therapy music mo, Wal? Yun. Layo talaga. Yung Kunyari, pag pinapakinggan mo siya, parang nagiging okay lahat, ganon. ay, parang Sa music yan, Yung kanta ni Good Shit. Good shit na mo. Sino yun? Ha? Goodies? Goodies bala. Good shit. Good shit ah. Ano ba kanta yun? Basta lyrics lang alam ko, hindi yung title eh. Sige, sa iba, maraming pang mga chill song. Oh, chill song. Wala eh. Puro lyrics lang kasi kabisado ko, hindi yung title eh. Ha? Basta. Alam niya yung mga na Goodies eh. Sa'yo, ano? Therapy music mo. Alan Walker. sila, Jin. kanta niya, ni Ako si Doggy, yung Ano yun? yung niya, ha? Sandogang. Sandogang ang buta. Hindi, seryoso. Seryoso ba? Siguro yung kay, Luminaw yung tubig. yung kumanta ng, yung You Gave Me a Reason. Apo hiking. Apo hiking yan. Sila Jeremiah, Michael Learns to Rock, Michael Learns to Rock. ay mga rockstar, no? Angela Learns to Fuck. Jill. Jill. Young Blood, sila, Young KSI. Sino yun? Yung blood. Baka 5 seconds. Young Blood, yung yung kumanta ng yung I'm not going up today. Okay. Tsaka Yan. 5 Second Summer, yan. Buzzy, Love, madami. Sila, Anong genre ba yan? Sino? Anong Pop lahat. Okay. Pop Sila- Pop culture. Tobero, Tobero mo ta. Okay. Sa'yo, Mac, Mac? Mga therapy music Oo, mo. madami. Pero meron talaga akong napapakalma talaga ako eh. Sino kaya? Sino? Daniel Caesar. Yun. Akala ko, Daniel. Hindi ako kakalma nun. Sayang. Pasma ako dun. Mark na ng kulang eh. Oh. Ayun, mga din. Sila Love. Sa akin Yan. mo lang din nalaman yun eh. 5 Seconds of Summer. Oh! Ano pa ba? Justin Bieber. Ayun, pwede. Fasting Flipper. Ariana, Taylor. Dami. More on pop. Nakakapagod yan. Pero Mm. ang ayoko lang talaga, sorry pero ayoko talaga ng K-pop. Okay, wow. Oh. Ay, nako. Okay. Ayoko lang sabihin kung ano yung pangit. Pero wala naman pangit. Pero Lahat ayoko tayo may hindi ko ayaw. siya bet. Hindi siya pasok sa taste ko. Lahat tayo may ayaw eh. Go, Jeff. Sa'yo, pero ano yung X-View. gusto mong tugtog? Music. Ang weird na sa akin kasi April Boy yung akin eh. Ha? Akin pala na si Boris ba? Best music, man. Best music genre. Search nyo, guys. Search nyo yan. Ano yan? Nakakangas yan. Ano, April Boys? Well, ang weirdo lang. Anong kanta ni April Boy, per? Ha? Old school.
Hindi, yung April Boys, hindi April Boy Rinos. Magkaiba yun. Magkaiba ba yan? Magkaiba yun, tatlo yun sila magkakapatid. Si April Boy Rino, tapos si Jimmy, tapos si Bingo. Magkakami ba yan? Yun, naghiwalay lang sila, banda yun sila dati. Tapos na-separate yung dalawa, tapos si April Boy Regino yung yung main artist. Pero hiwalay. Yung mga kanta ni April Boy Regino, yung mga di ko kayang tanggapin, mga ganon. Kasi yung kanta naman ng April Boys, yung Honey My Love So Sweet, yung ganon. Ayun. Oh. Trivia yun, Trivia talaga yun, no. Kaya ayun, akala kasi ng ibang tao diyan yung April Boys, lang yun, isang tao lang yun. Tatlo yun sila magkakapatid kasi yung Mga boys, no? ano ba yung kanta ng ng April Boys, yung sana'y mahalin mo rin ako yun. Sa Honey My Love Suit. Sa ano ba? Kasi yung Sana pinatay. hindi, iba yun. Iba yun. Iba yun. Yan ang yan. Ayun, basta yung April Boys yun yung sa akin. Ang weird lang kasi pamatanda eh. Alden Wickard. Alden na. Sa'yo Paul, isa lang sabihin mo dito, isang salita lang One word to describe this generation. Oh. Technology. Technology. Oh, pwede Sa'yo, Lo. One word lang Ano? Too late. Too late. Oh, too late. Uy, grabe naman. Generation nga eh. Sabihin, Too late. Tangin na. Huli na? Pansin mo kasi yung state ng natin. Pansinin nyo kasi yung Hindi, okay yan. Sige. Siguro kung makabuluhan kang tao, pansinin mo yung state natin ng from the government siguro or Oo. di ba? Oo. Okay. Tsaka yung mga influence, di ba? Oo. 3. Ayun, too late. True. Too late. Sa'yo, Mac, Fuck. Fuck. Pwede. Pero, Saan siguro sensitive. Yun. Okay na yun. one word. Alam nyo na yun. Sensitive. And Ako, eh. okay. Sa'yo pala money can buy happiness or money doesn't buy happiness. English, oh. Ano? Tagalog na natin. Tayo na. Ano ba? Ano yan? Pera ba nagpapasaya sa'yo? Ayun. Sa akin, pera, oo. Malaking factor yung pera para maging masaya ka. Yung tanong ko pala, kung nabibili ba ng pera yung kasayahan o hindi? Hindi. Kasi yan, libre lang yan, libre mo makakuha yan sa buhay. Ano pag wala? Pero kung practical na sagot, madaling sumaya pag may pera ka. Practical na sagot. Siyempre, practical lang tayo dito. Talaga nabibili. Oo. Sa henerasyon ngayon, nabibili na talaga yung pasiyahan. Yung dati, isipin nyo kung dati, hindi naman nabibili. Kaya nga. Pala, happiness ginagawa talaga eh. Oo. Sa'yo, Lo, nabibili ba ng pera yung kasayahan? Hindi. Lagi ako masaya eh. Hindi. O sige, explain mo yan Di ba? Alam, yung dalawa nabibili ng pera yung kasayahan, sa'yo hindi. Hindi. Bakit? Hindi talaga. Pupunta ka Japan, wala kang pera. Hindi. Pwede naman nasa bahay ka lang eh. Di ba? Pwede mong lahat ng bagay pwede mong gawing joke eh. Kung joke buhay mo. Ang inang yan. Baka joke buhay mo. Pati buhay mo, joke na rin. Ano yan? Di ba? Hindi, pero sa kanya yun eh. Ano ba? Bakit? Bakit hindi nabibili ng pera yung kasayahan? Nasa sa'yo yan eh kasi kung ayaw maging masaya, bahala ka sa buhay mo. May involved na pera. Involved ba pera? Oo. Masaya ka bang walang pera? So based sa pera. Ha? Diba? Kung Kaya may nga pera, money, di ba? kaya bang bilhin? Oo. Ha? Hindi, wala naman yun. Hindi naman yun. Wala namang bibili. pera eh. Oo. Ano yan? No, pero kaya bang bilhin ng pera yung kasiyahan? Oo. Ano yan? Kaya, puta. Magiging masaya ka ba nun kung di mo mapapa-hospital yung mo? Oo. Kunyari, Kunyari emergency, no? nagka-cancer kayo. Puta, masaya ka ba nun? Di mo wala kang panggamot? Puta, nade-depress ka sa hospital. Stress ka talaga. No, di ba? Next yun ah. Di ba? Kunyari, may na-disgraya sa inyo, na-dislocate yung boto.
O, puta, yung bill, Kumakayad 50,000. mo ba yung kasiyahan? Oo. Puta, ang saya mo ba nun? wala kang pang-isip pa hospital. Langin na. Ano ka na, financial depressed ka na, mentally depressed ka pa. Butik yan. Ayun yung mga mga nagagawa pag may pera ka. Yun na yun. Yun lang. At may iba pa ba? Okay, last na to. Last na, yes. Yeah. Paul, ba't may mga taong takot mag-invest? Siyempre, mga taong takot mag-invest dahil sa pinapangunahan nila yung mga mangyayari. Takot sila mag-invest, baka hindi kumita. Yun, Baka oh. malugi, Oh. baka masayang. Mm. Pero, kung Tsoko ko man. Bakit kaya? Siguro dahil sa hindi sila sure sa gagawin nila. Oh. Hindi planado yung gagawin nilang pagnenegosyo. Parang lang. Parang trip-trip lang. Mm. Para sa akin, nakabase sa estado ng buhay. Oo, yun talaga, literal. Oo, literal. Nakabase sa estado ng buhay, men. Kasi, pag gumastos ka ng ganyang kalaki, parang buong buhay mo yung kinastos mo di ba? Oo. Parang ganun. Saan ang balik nun? Halimbawa, gumastos ka ng halos yung bahay nyo, di ba? Mm. Halos worth ng bahay nyo, ganyan. Oo. In-invest mo sa ganitong business, tapos napurdoy, di purdoy ganun kasama, di ba? Ang yan eh. Nag-invest ka sa bahay na tapos di mo alam guguho pala. Parang ganun. Di ba? Mali yung contractor. Sa'yo, Mac. Siguro sa akin yung mga takot mag-invest is takot sila sa rejection. Kahit anong investment to, hindi lang pera. Yung Oo. parang sa sarili mo, tapos Mag-invest ka, parang takot ka sa sarili mo sa rejection. Ganun. Ayun, oo. Tsaka meron din, Rejection talaga. meron din mga taong yung diretso acceptance. Oo. Di ba? Yung tinatanggap nila sarili nila. Oo. Di ba? Pasensya mo na dyan, palas na eh. Oo. Di ba? Tangina. Tinatanggap na nila yung sarili. Nanginang yan. Ayun na yun. Ay, Per, meron akong sabihin. Yung kaya nasabi niya acceptance. Yung tanggap niya na, dito na lang talaga ako. Mm. Hindi siya gumagawa ng move para sa sarili niya, paano siya aangat. Hindi siya nagme-make move. Gusto ng ganun na person, Tapos yung walang talaga. Oo. hindi buo loob niya. Siguro sa akin naman, Ikaw. may takot ng tao mag-invest. Depende sa pag-invest nila, siguro. Mamaya, locomotive pala, Yan eh. cellphone. Hindi, kasi pag mag-i-invest ka sa ibang tao, parang iisipin mo, i-scamming ka eh. Tsaka wag yun, mag-invest ka sa tao. Di ba? Pwede Pangit naman. nun. Pangit nun. Ayun. Ayun. Huwag mo sabihing invest yung yung sa isang tao kasi pwede kang i-betray ng tao na yun eh. Oo. Di ba? Possible eh. Yan, buti na nasabi niya yung yung mag-invest sa tao kasi yung sa akin, kunyari kunyari mag-invest ako sa negosyo. Sasabihin nila, tangina, bata pa ako para magnegosyo eh. Pero pag mag-invest sa tao, sa jowa nila, putik yan. Oo. Tangina, ang saya. Putik yan. Di ba pag yung girlfriend investment rin yun. Depende lang sa'yo kung date to marry ka. Ganun. Sabagay. Di ba? Tangin na si Angelo, date to marry. Yun. O, yan. Ba't ako? Dami civilian. Oo. Kunyari, 'di ba, mag-invest ka sa sa negosyo, malulugi ka, ganoon. May isa pang definition ng invest. Mag-i-invest ka sa website na illegal. Tayo na muna. Scatter. Hindi. Hindi I-invest mo yung time mo dun sa illegal site, manonood ka lang, ano ba? Oo. Alam mo na yun. Yan ang yan. Oo, pwede. Yung shit sa mga Don't watch Yan. corn. popcorn. Ayan ang yan. Ayun, yan pala yung sagot ko. Nakadepende sa sa pag-iinvestohan. investment mo. Kasi yung iba tuwang-tuwa kung yung jowa yung ini-investan nila. Marang kunyari inalok sila ng negosyo, kahit ano bang negosyo, sasabihin nila bata ba sila, pero pag girlfriend ang galing-galing. Tsaka meron men yung yung mag-invest siya sa GF niya, mag-invest sa GF niya para magtayo ng negosyo. Pwede rin, oo. Parang Depende naging kung cycle eh. pwede, maganda nga yun eh. Pwede nga yun eh. Ang ganda nga nung ganun. Oo.
Mag-invest kayo mag-partner. At saka yung ano lang yun, yung pangit doon, yung pinag-investan mo na babae sa girlfriend mo, bigla kayo mag-iwalay. Ayun. Ayun yung ano. Ha? Oh. Yung nag-boom yung negosyo nyo, tapos iniwan ka. Malas! Ayun lang yan. Nag-boom yung negosyo yun, tapos iniwan kayo, no? Kinuha lahat. Ginawa, sino ka? Yun lang yan. Ayaw. Kawan ka na lang. Ayun. Siguro yun. Ay, may isa pa pala. May nilampasan ako eh. Sino ba yun? Ayun. Meron pa ata dito eh. Ingat ko pa dyan. Hindi, meron pa eh. Alam ko eh. Ay, puro sa ano ko na to eh. Tama na. Hindi, meron pa. Ito. Ay, nandito pala eh. Table. Paano maiiwasan yung porn addiction? Pass, ikaw naman, tol. Oh! Ay, hindi kasi ngayon, ano na kasi ngayon eh. Iba-block yung ano, i-block yung website. Paano mo i-block, di ba? Hindi, yung... Yung sarili mo. Yung... ba namin, blanak mo yun? Paano nga maiwasan eh? Hindi pa sarili mo. Mag-asawa ka. Asawa. Mag-asawa na. Oh, sa'yo lo. Oh. Wow! Oh! Paano may iwasan yung porn addiction? Matulog. Siguro matulog. Ano lang yan? Tulog mo. Hindi, sa'yo. Common na yun. Natulog naman talaga yung tao eh. Siguro gawin mong busy yung sarili mo, no? Ayun, pwede yun. No? Diba? Hmm? Paano pag di ka busy? No? Ayun. Pero ganun. Gawin mong busy yung sarili mo. Ayun, no. Literal. Legit. Ano sa akin, mag-invest ka sa ibang bagay, wag yan. Oh. Kung sayangin oras mo dyan, You know? di mo naman nagagawa eh. Oh. Manonood ka lang eh. Wala naman pala. Manonood ka, hindi mo naman nagagawa. Mas maganda kung nagagawa mo yun eh. Oo, Diba? no? Ayun. Ewan ko, ba't yung mga iba, ang hilig manood, di naman nila nagagawa. Kaya nga eh, no? Kaya nga pinipilit na lang gawin eh. Mga rapist. Oo. Kaya ayun eh. madami, tsaka tumataas yung rape case natin dito. Oo. So makakanood yun ng corn eh. No nga, na lang yan. Yan talaga eh. Tumatas Ikaw, yung... Ben, paano may iwasan yung porn addiction? Hindi ko maiwasan eh. Hindi, joke lang. Titira ako sa'yo, Ray. Tatapayan ako. Hindi, joke lang. Joke lang. Siguro ayun, sabi na rin ni, kanina, magiging busy. Tapos ano pa ba? Marami eh. Ano mo nang pansin niya importante, no? Kasi sobrang free nga siya ngayon eh. Puta, paload ka lang ng Saya 20, may pang bold ka na. Tangin lang yan. Di ba? Inom ka ng contraceptives. Ayun eh. Paano kung pamanid. Kasi dati mahirap pa, di ba? Puta, magsalang ka ba sa CD? Computer Nanonood kang bold? May bayad. Di ba? Tangin lang yan. Ngayon, libre na eh. Ang tanong na lang, paano mo, may iwasan yan? Kasi free na eh. Diyan naman yung titi mo, di ba? Bulaktot mo muna. Di ba? Gan lang yan. Oh, isip ka topic mo. Ano? Ay, Huwag nyo sayangin oras nyo doon. Maraming ibang bagay na mas magandang gawin. yun. Saka ang pangat ng last na topic na yun. Last na topic ko na yun eh. Tayo na yan. Ano pa ya? Ha? That nga verse talaga yun. Hinuli ko talaga eh. Last na yun kasi tama ko eh. Ano kaya? Mga pang last na topic. Medyo makabuluhan naman. Ano kaya? Alam mo pa sa sarili mo na public. Mga buluhan na topic. Oo. Ano kaya? Ano ka at bakit ganyan ka? Dahil ito, manisip na ako, per. Ano? Anong uunahin mo? Kailangan mo o gusto mo? Siyempre, kailangan mo. Tayo nang yan. Hindi, meron. May marami pa ba? Meron ba doon, Tangix? Siyempre, unahan mo muna yung kailangan mo para mabili mo yung gusto mo. Yun. Hindi, kaya niya eh. Gusto mo, wala ka namang kailangan mo. Dalawa kasi option. Ano nga, yun ang option mo yung dalawang yan eh. Wala mabibili yung kailangan mo. Ay, hindi ko alam mo.
Oo, dalawa. Hindi, anong una mong kukunin? Parang ganun. Kailangan mo yun eh. Kailangan yun? Oh. Yung kailangan mo, hindi ka masaya doon pag nakuha mo. Oh. Kasi pag inuna mo yung gusto mo, ano yung kapalit nun, yung kailangan mo. Kasi inuna mo yung ano mo eh, gusto mo eh. Ano ba yung halimbawa niyan? Yung sa ano mo, yung mga ano mo, luho, inuna mo yung luho mo. Ganun. Tapos bago mo inano yung mga ano, investment. Parang ganun. O, pag inuna mo yung luho mo, talo ka dun. Kasi maubos na pera mo eh. Halimbawa, sumahod ka. Oh. Inambili mo ng dias lahat. Oh, Diba? yun. Wala ka na mabibiling kailangan mo. Oh, hindi mo na mabibili yung bigas. Hindi na makabili yung bigas. Yung gusto kasi panandali ang saya lang eh. Oh, Kung kailangan, ako sa tao, ayan na naman oh. ano, gusto lang talaga eh. Ano yan, gusto mo. Gusto lang yung ginawa eh. Diba? sino ba yan? Okay. Ah, Ano yung topic? ito may na ano, Lang topic. may naisip ako. Ano kaya yun? Limutan ko. Gusto ko sana sabihin ng English pero di ko alam yung grammar eh. Ano yan? Ano nga yun? Ano yan? Paano mo makikita yung sarili mo in the next 10 years? Ano nang meron sa'yo nun? Okay, ano? In the next 10 years. Yan yung nakabulong tanong. Kabuluhan. Siguro ako, no? Patay na. Na-rate ka na. No? Yan ang yan. Nasa bilangguan na. Yan ang yan. Gago mo. Hindi ko kasi, ginajoke ko lang kasi sarili ko para lang, Oh, mahirap Hindi ko kasi naman yung reality. Hindi ko rin mo masasabi. Oo. Kasi tanggapin yung yung reality na yung gusto mong gawin, tapos may pumipigil sa'yo, diba? Oo. Kasi in the next 10 years lang to eh. 30 na tayo nun, puta. In the next 10 years eh. Kapol. Anong tanong, Ber? Ano yung makikita mo sa sarili mo in the next 10 years? How can see yourself in the next 10 years? Successful, syempre. Yun. Lahat naman ng tao gusto ganun. Mm. Dapat na-reach mo na yung mga gusto mo. Oh. Tsaka, may masaya ka ng pamilya. Hindi yung na-reach mo yung gusto mo, ano na yung estado mo nun? Yun nga, successful. Yun. Ano ka nun? May may permanent income ka na, tapos masaya ka na sa buhay mo. May pamilya ka na. Oh, yun pala, may pamilya na, no? Oh. Pamilya ka na after 10 years, ha? Ah. Uh, Siguro ako, Sako-sako, babae. in the next 10 years, ganito pa rin ako. Ganun lang yun. Ako, di ko alam eh. Ha? Paano? Di ko alam. Hindi mo masabi. Kasi, nakakalito eh. Nakakalito yung gusto ko. Ayun na nga eh. Yun na yung sa topic natin ng episode 4. Hindi malaman ko ano yung gusto mo. Kaya, iba-iba talaga yung direction kahit dumaan pa yung ilang taon. Siguro, siguro, Ay, na. Ulit dun sa nakain ko eh. ewan, siguro successful, failed, Loose. bullshit, Yan lang yan. drunken man, Oo, no? Pero, tangin na. Over. Hindi, yun na nga eh. Tangin na mga joke yung mga pinagsasabi nito dito eh, no? Pero, di mo akalain, in the next 10 years, may mga mansion na pala. Tangin na, nag-joke-joke lang pala muna ngayon eh, no? Kumbaga, secret movement lang pala, no? Gagawin joke muna ngayon, tapos biglang, kaya nga eh. Baka kasi pag sinabi nilang Pag sinabi mo positive, papashing ka eh. kaya nga eh. Kailangan eh. Kunyari, humble muna, kaya ganyan. Pero yun na. Pero may mga plano naman talaga kami kahit pa paano eh. Tangin na. Ayun. At napansin nyo, tinan nyo yung ilog. Within 1 hour. Ilog ang buta. Batis ba to? Oh, batis. Ayun. Tingnan yung batis. Ang ganda na ng At pala kaganina pa kami medyo kaganina pa kami nag-start. And yun guys. And dito na magtatapos yung aming... Sasabi pa nga. Anong sabihin mo?
Huwag na. Ayun na. Ande, ano pala yung ano muna, yung mga ano, mga learn, mga natutunan ngayon. Advice muna. Oo. Advice ko lang lumaki kang may goal. Tumanda ka may pangarap. Puro pangarap eh. Find yourself. On yourself. Find yourself, be yourself. Yan, sa'yo, Mac. Sigma. Be Sigma. Ano. At ano, siguro sa akin, ano. Tayo na, lagi na dead air eh, no? Siguro ano, dahil nature podcast tayo, mahalin nyo na lang yung nature. Yun na yun. And gan. And yun guys, and this Hanapin mo the... yung sarili mo. Oh, yan pala. Kung saan ka masaya. Wait lang. Mr. Beast Kulabadas. Wala ba dan? And guys, and this is the, ano, ano nga tawag doon? The end, nabuta. And this is the episode 9 of, Nature's Podcast. And 3, 2, 1, let's go, guys. Mr. Beast Kulabas! Guys, fuck us.